President Bongbong Marcos Ayan na. Jr. Ayan. Lagyan mo na yung Junior. Pinapaimbestigahan ang ambush partner kay BARM Chief Minister Makakuwa partner. No? Kilala mo to partner? Hindi ko masyadong kilala. Malayo sa amin ang BARM partner. Pinag-utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang masusing investigasyon sa ambush laban kay Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar Makakuwa at kanyang convoy. Ayon sa Malacanang, inatasan din ng Pangulo ang mga kinakaukulang ahensya na paigtingin ang seguridad sa mga komunidad sa Bangsamoro at panagutin ang mga nasa likod ng pag-atake. Matatandaan na noong Sabado, Agosto 15, dakong alas 4:45 ng hapon, nang paputukan ng mga armadong lalaki ang tatlong sasakyan ng konboy ni Makakuwa sa barangay Dulangan, Datu Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Walang nasaktan sa grupo ng BARM official partner. Mabuti. Wala na sakyan. Mainam. Walang buhay na nagbuwis. Magulo ngayon ng BARM partner. Partner, ang masasabi mo, taga Mindanao ka. Sa aming mga taga Mindanao, ang ganitong mga klaseng insidente partner, hindi na bago sa amin yan. Madalas na yan, lalo na kapag ka-eleksyon, nangyay. Kahit kayo, alam nyo naman yan eh. Tuwing eleksyon, medyo magulo talaga, partner. Hindi, alam mo, partner. Sana maliban dito sa ginagawang pagpapaimbestiga ng ating Pangulo sa pananambang kay Makakuwa, naway sa kanyang administrasyon, ang taunang eleksyon na ginaganap sa BARM, naway magawa niya ng solusyon. Wala na magkagulo. Yun lang naman. Alam mo, tama yung sabi nyo, no? Kaya nga sinasabi nila paminsan-minsan, kapag ka, di ba kasabihan ito, sa mga, lalong-lalo na sa mga sundalo, sa mga kapulisan, ipapatapong ka namin sa Mindanao kasi naging trademark na ng Mindanao na pagka ikaw ay matigas ang ulo, pinapatapong ka sa partner. Sa totoo lang, partner, hindi magugulo yung mga taga-BARM eh. Oo. Sa totoo, ako dyan sa Mindanao, to be honest, ako matagal ako nag-stay sa Mindanao, imikot-ikot ako. Nakita ko yung sistema nila dyan eh. Manggugulo lang yung mga yan, mga kabayan, kung guguluhin sila. Ayun. Ngayon lang, pinag-uusapan natin dito, partner, politika. Ito kung sa BARM na pag-ambush na to, politika ho ang sanhi ng motibo dito. Dahil may mga pangsyon na nag-aaway dito na gusto mawala itong mamang ito, kaya dinaan ho sa dinaan sa di ba dinaan po sa atin pong sa ating maayos na usapin. Sabi nga nung mga kilala kong si Robin Hood Padilla, napanood ko 'to eh. Tapos na tayong nag-usap. Ayan. Di ba? Oo. Sa pelikula niya. Tapos na tayo nag-usap. Ano sabi niya doon? Pero ginugulo nyo kami. Mali. Ano ba? Mali. Tapusin mo muna kasi. Ano ba sabi? Sabi niya, tapos na tayong nag-usap. Sabi niya. Erap yun, hindi naman Robin yan eh. Tapusin mo muna. Baril na ang mag-uusap. Ayun. Yung sa kuratong baliling yung partner. Yung parahinog, yung palabas. sa ngalan ng ama, ng anak. At Kay Robin Padilla. Mindanao din yun. Partner, mukhang nakompromiso yung ngayon peace, security ng Mindanao. Alam mo partner, ang tagal kasi tagal ko na nakasubaybay sa politika. Talagang mula nung pinanganak ako partner, Mindanao na talaga, sentro ng gulo talaga. Yun na nga eh. Pag sinabi Mindanao, no? Oo, kaya pinaka-recent na nga niyan, yung bago si Tatay Digong, yung grabe, Abu Sayyaf, itong Correct. mga Maoti. lahat yan, no? Yung mga iba't ibang grupo Maraming yan. paksyon, no? Maraming paksyon ng MNLF, MILF, etc. Mga armado pati. Tapos uso sa kanila talaga. Pero relatively, napatahimik sila lahat. Tumahimik. Kasi magagalangin yung mga, sa mga pagkakakilala ko sa mga Muslim, magagalang po sila sa mga leader nila. Correct. Pag marunong ka pong gumalang, kaya si Tatay Digong kuwang-kuwa niya. Hindi siya nagpapauto. Ibig sabihin, talagang as leader, kikilalanin ko kayo, igagalang ko yun yung mahirap. Yan po, mahirap po yung maunawaan ng hindi taga Mindanao. Yung hindi sanay na makisalamuha sa mga
iba't ibang reliyon. Kasi mahirap. Kaya panahon talaga ni Tatay Digong, hindi po yan na tiyempo. Talagang panahon ni Tatay Digong nagkaroon talaga ng kapayapaan sa Mindanao. Pati yung offer niya ng BARM. Ito, BARM kay Tatay Digong to. Ang laking bagay po yan, di ba, para sa katahimikan ng Mindanao. Nawala po yung mga kidnap or ransom na yan talaga yung sentro noon. Naalala ko, napag-usapan si Robin, di ba? Si Robin mismo. Siya mismo. Nanghihingi siya ng ng mga nakidnap. Naging negotiator siya. Oo, nagiging negotiator. At si Tatay Digong, madalas pong mag-negotiate yan nung panahon ng mayor siya. Pumupunta sa kampo, partner, magpapabihag lang, partner. Tapos, hindi lang po yung rebelding mga mga rebelding Muslim. Armadong grupo. Pati yung mga NPA, di ba? Kayang-kaya lahat ni Tatay Digong. Nakakamiss talaga yung ganitong uri ng leader na may kakayahan talaga na hindi lang po panay tokis na pag sinabi niyang kaya niyang papayapain, totoo po. May action. Na napapayapa. Naalala ko noon, napunta ako sa Mindanao nung panahon ng nagmarsyalo si Tatay Digong. Di ba? Kung ano napansin mo? Grabe dun, partner. At tuwan-tuwa yung mga kasi nung panahon na yun, pag sinabing martial law, dahil yung negative impact ng martial law nung tatay ni BBM, talagang negative talaga pag martial law eh. Pero lahat ng taga Mindanao na tanungin mo, gustong-gusto nila yung martial law ni Tatay Digong. Masaya nga eh. Mapayapa talaga, ang tahimik. Oo eh. Yun yung naalala natin, sana hindi na ulit tayo mapunta kasi natatandaan nyo, lumalayang separatist movement sa Mindanao panahon ng tatay ni BBM. Sana hindi po maulit na yan, na manatili po yung kapayapaan na dyan sa Mindanao. Relative hindi ko sinasabi na walang gulo. Kaso, partner, ang nakikita ngayon ng maraming mga netizen, may ambush, partner. Kita mo talagang yung convoy tinadtad ng bala, pero wala mang partner na tamaan, partner, walang nasaktan. Di ba kaya daw parang drama lamang? Ambush me, ganun. Pero partner, gusto ko dumugtong doon sa sinabi ni partner, but tama ka, partner. The story repeat himself. Anong ibig ko sabihin? Yung kwento noong kasi, partner, ang katwiran kasi ng mga Mindanaoan yan, lupa namin ito. Tapos, lalagyan ng mga militarisasyon, tapos magugulat sila, yung lupa nila, nakukuha na at napupunta na sa mga oligarpo. Yun yung ipinaglalaban nila. Which is, partner, nangyayari na naman ngayong kasalukuyang ito. Kaya lang hindi, ito nga, parang jurisprudence ko lang, yung nangyayari, partner, doon sa Camp O'Donnell, I don't know kung napakinggan nyo, no? Singit ko lang konti, kasi related naman ito sa Marcos administration. Yung yung sa Paxelica at saka yung Barangay Santa Uliana, Barangay Santa Lucia. Partner, 5 barangay tatamaan, gagawin lang kampo ng military. Tapos yung pala, magmimina doon. Papaalisin lahat ng mga aitas. Ganun? Oo. Same like, ganun na nangyayari nung panahon ng Mindanao eh. Mga lupa nila yun eh. Oo, mga lupa talagang papersahin paalisin. Oo, ancestral yung mga yan. Oo nga eh. So, ibig sabihin yan, partner, yung seguridad ng Mindanao ngayon na kompromiso para sa akin Kasi interim chief to ng BARM, partner eh. Tapos inambush. Nasaan yung mga intel ng gobyernong Marcos, billion-billion yung intel funds, partner, no? Hindi pa rin nahuli at hindi natukoy, partner.